Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kaniyang mga salita, dahil sa alab ng kaniyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon, upang palubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw. Para pagsunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo, at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Elias ay isang dakilang propeta. Noong nagkaroon ng pagbabagong anyo si Jesus sa bundok ng Tabor, nakita siyang maningning ng kanyang 3 alagad. At kasama niya si Moises at si Elias. Si Moises ay sumasagisag sa batas. Siya ang nagbigay ng batas sa Israel sa bundok ng Sinai. At si Elias naman ay kumakatawan sa mga propeta. Pinag-uusapan nila noon ang Exodo, ang pagtawid ni Jesus sa kamatayan na mangyayari sa Jerusalem. Si Elias ang kumakatawan sa mga propeta. Ang dakilang Elias ay inilalarawan ni Sirach sa ating pagbasa na isang apoy. Ang kanyang mga salita ay lumalagablab na parang apoy. Noong iniwan ni Haring Ahab at ni Reyna Jezebel ang pagsamba kay Yahweh at pinalitan nila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosang si Baal at si Astarte, nagkaroon ng tag-init bilang parusa ng Diyos sa mga tao. Parang apoy, parang nasunog ang buong lupain. Dahil sa pagtalikod ng mga tao kay Yahweh sa udyok ng kanilang hari, uminit ang lupa. Nagkaroon ng 3 taon at kalahati ng tag-init at namatay ang mga tanim. Nagkaroon ng tagutom. Dumating lamang ang ulan nung pinatunayan ni Elias sa bundok ng Carmelo na si Yahweh lamang ang tunay na Diyos. Nagpadala siya ng apoy mula sa langit at kinain ang kanyang hain sa bundok at nilaplap ng apoy pati na ang kanal ng tubig sa paligid nito. Apoy na naman. Si Elias ay dinala rin ng karwaheng apoy patungong langit sa halip na siya ay mamatay. Kaya talagang apoy ang sagisag kay Elias. Dahil sa hindi pangkaraniwang pag-akyat ni Elias sa langit, ang paniniwala ng mga Hudyo na siya'y babalik uli upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas
sa pagdating ng Kristo. Kaya inaasahan ng mga Hudyo hanggang ngayon ang muling pagdating ni Elias. Ayon kay Jesus, dumating na si Elias, ngunit hindi niya sila tinanggap ng mga tao. Naunawaan ng mga alagad na si Elias na dumating na. Siya'y dumating sa katauhan ni Juan Bautista. Siya ang naghanda sa mga tao sa pagtanggap kay Kristo, pero hindi nila siya tinanggap. Ang tumanggap sa panawagan ni Juan Bautista ay siya rin tumanggap kay Jesus, tulad ng apostol na si Andres. Ang misyon ni Elias ay pagkasunduin ang mga magulang at mga anak, at sa gayon titipunin uli ang lipi ng Israel. Ito ang panawagan ni Juan Bautista. Sumisigaw siya ng pagbabalik loob. Bahagi ng pagbabalik loob ay ang pagkakasundo. Ngayong panahon ng Adbyento, hinikaya tayo na magsisi, at ang praktikal na paraan ng pagsisisi ay magbalik loob sa Diyos at sa isa't isa. Hindi natin matatanggap ang Diyos kung hindi natin tinatanggap ang ating kapwa. At ating kapwa na dapat nating tanggapin ay ang kapwa na inaayawan o tinatalikuran natin. Hindi makakatipon ang bayan ng Diyos kapag may alitan. Hindi rin tayo masaya sa panahon ng Pasko kung may kaaway tayo. Pag-isip-isipin natin, may kapwa ba tayong tinatalikdan? Ngayong panahong Adbyento na naghahanda tayo sa pagdating ni Jesus na ating maniligtas, hindi ba panahon din na makipagkasundo na sa mga tinatalikuran natin? Tayo na ang manguna na lumapit at bumati sa kanila. Kung hirap tayo, tumawag tayo kay Propeta Elias at kay San Juan Bautista na buksan ang ating puso sa iba upang tayo maging bukas sa pagdating ni Jesus. Kung wala man tayong kagalit, baka may kilala tayong kailangan pakipagkasunduin. Gampanan natin ang papel ni Elias. Gumawa tayo ng paraan upang sila ay magkasundo. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng kababaang loob na makipagkasundo sa isa't isa at sa mga taong mabigat ang loob sa amin. Matatanggap lamang namin kayo sa iyong pagdating na natatanggap namin ang aming kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.